Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ho ay nasa 14 na linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
kaawaan mo kami. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Amalan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias ang malaking kagalakang darating sa pag-aliw niya sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magalak ang lahat
Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kaniya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kaniyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kaniyang ina. Aaluin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kaniyang anak. Ikaw ay magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Tayo pong lahat. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya ay ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ikaw ay sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalan ay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman, tayo ay nagalak ng labis. Siya ay naghaharing may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo ay aking isasaysay. Ang kaniyang ginawang may kabutihan. Purihin ang Diyos, siya ay papurihan. Yamang ang daing ko ay kaniyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sa ikalawang pagbasa, ipinagmamapuri ni Apostol San Pablo ang krus ni Jesus. Ang mga pilat niya ay nagpapatunay na siya ay alipin ni Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao.
Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang sa lahat ng mga namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga bagay na nanatiling tapat na bayan ng Diyos. Naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinugo ni Jesus ang 72 upang maghatid ng kapayapaan sa bawat bayan at ipahayag sa lahat na nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Tumayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok niyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo't inumin anumang idulot sa inyo, sabagat ang mga manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayo magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo anumang hihain sa inyo, pagalingin ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumatanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang bababala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa pangalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapinsala sa inyo. Gayunman magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyong masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang mga pangalan ninyo. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. We consider Jesus as a good master. And just like any good master, as He sends out His disciples to mission,
He gave instructions. Ganun naman ang mabuting guro. Kapag may sinusugong mga alagad, kapag may sinusugong mga alipin, nagbibigay ng mga paalaala. What to do, what to bring. Sabi ni Jesus, huwag kayong magdala ng ekstrang panyapak, kasuotan, o ng mga lukbutan. Kapag tinanggap kayo sa bahay, kanin ninyo anumang hihain sa inyo, pagalingin ang mga may sakit. Jesus gave out instructions to His disciples. What to do, what to bring. But let me highlight two instructions from Jesus, which is our points for reflection today. First, sabi ni Jesus, kapag hindi kayo tinanggap sa kahit na anong bayan, ipagpag ang alikabok sa mga paa at saka magpatuloy. Shake off the dust from your feet and move on. Anong ibig sabihin nito? Alam ni Jesus na kahit ang daladala ng mga alagad ay ang kanyang salita, you will not be 100% successful all the time. Mabibigo kayo. Masasablay kayo. May hindi tatanggap sa inyo. At kung sakasakaling ma-reject kayo, kung sakasakaling mabigo kayo at sumablay, anong gagawin? Shake off the dust from your feet and move on. Do not let your failures dampen your spirit, dampen your hope. Cheer up. Shake off the dust from your feet. Continue life. Continue mission. My dear brothers and sisters, Jesus is trying to teach us how will you handle rejections? How do you handle failures? Hindi naman tayo palaging matagumpay. Hindi naman tayo palaging successful. Sa harap ng kabiguan, anong dapat gawin? Ipagpag ang alikabok sa mga paa at magpatuloy sa buhay. Huwag niyong hayaan na ang isang pagkakamali ay sirain ang lahat ng sinimulan mo. Ang isang pagkukulang ay tapusin ang lahat ng nasimulan mo. You know, my dear brothers and sisters, huwag naman magagalit ang maraming mga kabataan sa panahon ngayon. But our generation today, very fragile. Konting pagkakamali lang, ayaw nang mabuhay. Konting setback lang, ayaw nang magpatuloy. Hindi ba't ganyan ang maraming mga tao ngayon? Konting kabiguan, konting setback, konting problema, kaunting aberya, na-reject lang ng iba, ayaw nang magpatuloy, ayaw nang mabuhay. My dear brothers and sisters, Jesus is teaching us today, at the face of rejections and failures, what will you do? Shake off the dust from your feet, continue life, continue mission. Mga minamahal kong mga magulang, mga lolo at mga lola, mga nakatatanda, turuan natin ng mga bata na mag-strive para sa the best. Go for the best. Aim for the best. Pero sana wag nyo rin kalimutang ituro sa kanila na hindi palaging tagumpay lang ang meron sa buhay. Talagang mabibigo. Talagang may pagkatalo. At kapag natatalo, at kapag nabibigo, what will you do? Magpapakamatay? Hihinto sa buhay? Iiyak na lang maghapon? Jesus is teaching us today, shake off the dust from your feet. Umiyak konti, manghinayang sandali, but please, continue mission, continue life. Huwag niyong hayaan ang isang pagkakamali, sirain lahat ng iyong sinimulan. For after all, success is promised to those who will keep on fighting. Tagumpay ay ibibigay sa mga lumalaban sa buhay. At the face of failures and rejections, shake off the dust from your feet
and move on. Jesus is also trying to teach us today. Remember the second part of our gospel? Bumalik ang 72 na tuwang-tuwa sa Panginoon. At nagre-report sila, Panginoon, sumusunod sa amin yung mga demonyo. Panginoon, nakapagpapagaling kami. Sumatotal gustong sabihin ng mga alagad, Lord, successful ang mission namin. But Jesus was quick to remind, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas, ang mga demonyo ay sumusunod, hindi dahil mahusay kayo, magalak kayo, hindi dahil suko sa inyong masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang pangalan nyo. Mga minamahal kong disipulo, nakapagpapalayas kayo ng demonyo, nakapagpapagaling kayo ng may sakit, hindi dahil mahusay kayo. Nakapagpapalayas kayo ng demonyo dahil tinutulungan ko kayo. Anong lesson to? At the face of success, what will you do? Give credit to Jesus. Give credit to God. Sa ganang sariling kakayahan, wala ka naman. Sa ganang sariling talino, sa ganang sariling yaman, wala naman tayo. Sa harap ng tagumpay, sa harap ng panalo, anong gagawin ng Kristiyano? Give credit to where credit is due, and that is to God. In our first reading from the book of the prophet Isaiah, the prophet is telling us, matuwa kayo, magalak kayo, sapagat tinutulungan kayo ng Diyos. Magalak kayo, matuwa kayo, sabagat kinalulugdan kayo ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Sa harap ng tagumpay, sa harap ng pagkapanalo, what should be our attitude? Gratitude. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nagkakaloob, maraming salamat po. Hindi dahil mahusay ako, hindi dahil magaling at matalino ako, narating ko ang tagumpay sa tulong ng Diyos, salamat sa Diyos. But not only gratitude, at the face of success and victory, St. Paul, in our second reading today, in his letter to the Galatians, reminded us, kung meron man akong ipagyayabang, ang ipagyayabang ko ay ang krus ni Kristo. Kung sa ganang sarili ko lang, ano bang ipagyayabang ko? Wala akong ipagyayabang. Wala akong ipinagmamalaki. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal kong kapatid? Sa harap ng tagumpay at pagkapanalo, we must maintain a humble disposition. In the face of success, be grateful. In the face of success and victory, be humble. Sapagkat maraming tao sa panahon ngayon, kapag matagumpay, naknakan ng yabang, naknakan ng angas. Maraming tao sa panahon ngayon, kapag matagumpay, kapag may award, kapag yumayaman, kapag umaangat, kailaki ng ulo. And so the Lord reminds us today, at the face of success, at the face of victory, be grateful. Give credit to Jesus. Be humble. Wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, 14th Sunday in Ordinary Time, our set of readings today reminds us, what will you do at the face of rejections, failures, and defeats? Shake off the dust from your feet. Continue mission. Continue life. For after all, success is given to those who will keep on fighting. At kapag naranasan mo na ang tagumpay at pagkapanalo, anong tamang disposisyon? Hindi malaki ang ulo. Hindi mayabang. Hindi maangas. Our disposition when we are successful, when we are victorious, gratitude. Glory to God. Praise to Jesus.
Our disposition, that of humility. Wala akong ipagmamalaki, kundi ang tulong ng Panginoon. Kapag yang dalawang yan ginawa niyo, tunay tayong disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo tayo. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawaang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang sambayanan ng Diyos, dumalangin tayo sa amang maawain para sa kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo ng sanglilikha. Ating isamo, Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa simbahan, upang magpadala pa ang Panginoon ng mga manggagawa sa kanyang bukirin, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa kapayapaan ng mundo, lalo na sa Ukraine at gitnang silangan, upang gamitin ang yaman ng mga bansa, hindi sa pakikidigma, kundi sa pagtulong sa mga mamamayan at kapwa bansang lugmok sa kahirapan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa ating bansa, upang ang namumuno at mamamayan ay magkapit kamay sa ipagkakamit ng katarungan, pag-asa at kapayapaan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa ating lahat, upang ang pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay magdulot ng kapayapaan sa mga pamilya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa mga yumao, upang makamit nila ang kapayapaang walang hanggan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Sa katahimikan, nilapit natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin, tulungan kaming mapaghari sa daigdig ang kapayapaang nagmumula sa mga pusong naghahangad nito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eukaristiya. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw
ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig para sa lahat. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Manatili pong nakaluhod. Si Kristo ay bunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patulugin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Panginoong Hesus, na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan,
niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestra Señora del Carmen, mahal na Imanolin, patron ng makasaysayan, simbahan ng Maraswalin, pagpalain mo po ang parokya, kagayon ng aming pamilya, tulungan mo ay lubos na magmahal, at magwag na mataon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, minulwalhati ka na